Naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report para sa 2026 national budget. Iyan ay sa kabila ng pagtutol ng ilang mababatas, partikular ang bilyong-bilyong pisong unprogrammed funds. Nakatutok si Jonathan Andal. All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move Wala pang isang minuto, tapos ang sesyon ng Kamara at naratipikahan ang Bicameral Conference Committee Report para sa 6.7 trillion peso 2026 national budget. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. May mga kongresistang sumubok pang magsalita sa mikropono para tumutol at ipaliwanag ang kanilang boto. Nakakagulat, nakakadismaya na ganon kabilis yung ginawa nila. Mukhang, orchestrated syempre yung mga ganyan na mga laro. Hindi ito naaprubahan na walang nag-question. May nag-question pero hindi pinagbigyan tayo na talakayin ito sa Kongreso ngayong araw. Pero dumepensa dyan si Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, House Appropriations Committee Chairperson na bumalangkas ng national budget. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote. Wala pong pork barrel sa 2026 GAA at makikita nyo po na meron pang ang safeguard na inilagay tayo, which again is that prohibition on political involvement in the distribution of cash and other financial aid. At hindi rin totoo na pork-free ang budget na ito. Mahigit 58 billion ang nadagdag sa mga lump sums para sa LGU, para sa mga infrastructure projects at ayuda na idadaan na sa LGU ngayon. Kung dati sa mga distrito, ngayon sa LGU. Si Caloocan Representative Egay Erice hindi rin bumoto pabor sa budget. Kung hindi raw ibivito ni Pangulong Bongbong Marcos, ko-questionin niya sa Korte Suprema ang inilagay na mahigit 240 billion pesos na unprogrammed appropriations dahil labag daw ito sa konstitusyon. Meron pa akong isang nakita na item sa unprogrammed funds. Yan yung delayed remittances to LGU shares. Bakit nasa unprogrammed funds to? Dapat program funds to dahil obligasyon ng national government na ibigay kaagad yung mga share ng local government sa taxes. The GAA will form the legal basis for the unprogrammed appropriations. Ever since for several decades now, there have been unprogrammed appropriations in the budget. Nalalabuan naman si Deputy Speaker Ronaldo Puno kung pwede o hindi na talaga na magbigay ng guarantee letter ang mga politiko sa mga constituent nilang mangangailangan daw ng tulong pambayad sa hospital bills. May nilagay kasing probisyon sa 2026 budget na nagbabawal na sa mga politiko o elected official na mangialam sa pamamahagi ng ayuda ng gobyerno, gaya ng AIX, MAIFIP at TUPAD. Wala naman kaming pera dyan talaga. Ang tulong lang naman kasi ng ating mga mambabatas is mag-refer at mag-rekomenda, di ba? Hindi naman kami nagbabayad. Ang guarantee is not our guarantee, di ba? It is an assurance that the beneficiary of this assistance is qualified. Yun lang. So, ewan ko, masama ba yun? Sa tingin ko, hindi. Sagot na nagbalangkas ng probisyon, bahala na ang DOH na gumawa ng guidelines tungkol sa guarantee letters. Pero wala naman daw pakikialam ng politiko sa mga GL. Guarantee letters are issued, GL codes are issued by the DOH. As it is po, there is no political involvement in the issuance of GL codes. Kumpiyansa si Swansing na walang mavivito na probisyon sa 2026 national budget. 5 beses po proofread yan ng parehong Kamara at ng Senado. So we are confident that the President will not veto the budget. Sinagot naman ni Swansing ang lumabas na report ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism na ang distrito niya ng kanyang kapatid at ni Speaker Bogie D ang may pinakamalaking DPWH insertion sa 2026 budget. Wala pong insertions sa ating budget, wala pong tago na mga pondo na o programa na isiningit sa budget. Lahat po ito ay dumaan sa masusing deliberasyon ng Kongreso at lahat po ito ay nakabase doon po sa mga in-endorse ng mga district engineering offices ng kanya-kanyang mga distrito base po sa mga pangangailangan.
Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.